Sa administrasyon ni Donald Trump, opisyal na kinilala ang pagpasok ng Ukraine sa digmaan sa gitnang silangan at ginagamit ng militar ng Estados Unidos ang teknolohiyang militar ng Ukraine laban sa mga drone ng Iran. Lumabas na sa kabila ng mahigpit na pahayag ni Donald Trump na hindi kailangan ng US ang tulong ng Ukraine para labanan ang mga Iranian na drone na ipatupad na ng mga sundalong Amerikano ang mga teknolohiyang Ukrainian. Sa isa sa kanilang pangunahing mga base ng himpapawid sa Saudi Arabia, ang Prince Sultan Air Base. Kasabay nito, may lumitaw na mga balitang hindi inaasahan. Plano nilang gamitin ang 4 na barkong Ukrainyano na panalis ng mina para sa pagalis ng mga mina ng Strait of Hormuz. Hindi sila makadaan papuntang Black Sea dahil sa blockade ng Turkey at ng Bosphorus Strait. Sa madaling salita, marami talagang dapat pag-usapan dito. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pecci News, link nasa video description. Salamat! Sige, simulan natin sa balita ng mga barkong Ukrainyano sa Strait of Hormuz. Tapos lilipat sa balita kung paano ginagamit ng mga Amerikano ang sistemang Ukrainyano laban sa Iran. Ayon sa The Times, na sumipi sa mga opisyal ng hukbong dagat ng Ukraine, isinulat nila ito matapos ang sigalot sa gitnang silangan. Sa pag-alis ng mga mina sa Strait of Hormuz, gagamitin ng 4 na Ukrainyanong minesweeper na nakadaw ngayon sa Portsmouth, Britanya. At ito ay hindi na isang haka-haka. Ang totoo, lalahok ang mga sundalong Ukrainyano sa isang multinational na summit tungkol sa military planning sa permanenteng pinagsamang himpilan sa Northwood. Inaasaang lalahok ang mga opisyal mula sa mahigit 30 bansa, kabilang ang mga Briton, na bumubuo ng koalisyon para sa seguridad ng Strait of Hormuz. Sa 2 araw na pagpupulong, tatalakayin nila ang mga paraang militar para protektahan ang mga barko sa Strait of Hormuz at pag-uusapan din ang Ukraine. Handa ang Ukraine na magpadala ng 4 sa kanilang mga minesweeper. Alam nyo, hindi sila makakarating sa Ukraine dahil una sa lahat, magiging numero 1 target sila ng mga Ruso. Pangalawa, dahil sa Montreux Convention, isinasara ng Turkey ang Bosphorus Strait para sa mga barkong pandigma ng Russia at Ukraine. Gusto ko lang banggitin na ito ay 4 na minesweeper na nakabase sa Britanya. Pag-aari ito ng hukbong dagat ng Ukraine. 2 sa mga ito ay naipasa na sa Ukraine. Sa Britanya, noong 2023 at ayon, nandun lang sila, naghihintay kung kailan sila makakapasok sa Black Sea. Pero sa ngayon, nandoon pa rin sila. Pero hindi pa yon ang lahat. Kahit na sinabi ni Donald Trump na hindi kailangan ng Amerika ang tulong ng Ukraine para labanan ng mga Iranian drone, na ipatupad na ng mga sundalong Amerikano ang mga teknolohiyang Ukrainian sa isa sa kanilang pangunahing airbase sa Saudi Arabia. Sa mga nakaraang linggo sa Principe Sultan Base, matagumpay na sinira ng mga Briton noong Marso ang AWACS na eroplano ng Amerika at napinsala ang ilang tanker. Sa wakas, na-deploy na ang Ukrainian na anti-drone system na SkyMap. Dati ewan ko, iniisip ng mga Amerikano na di nila kailangan ang tulong ng mga Ukrainyano. At pagkatapos mabomba ang ilang eroplano, napaisip sila, ay, meron palang mga teknolohiya na kayang magprotekta laban dito. Ganito, iniulat na mga militar na espesyalista ng Ukrainyano ay nagturo sa Amerikano kung paano gamitin ang SkyMap na malawakang ginagamit ng sandatahang lakas ng Ukraina para matukoy ang papalapit na mga drone. Kasama na doon ang mga Iranian Shahed at ang pagbabagsak sa mga ito gamit ang mga interceptor. Ang SkyMap na binuo ng kumpanyang Ukrainyano na Skyfortress ang naging pangunahing plataporma ng sandatahang lakas ng Ukraina para matukoy ang mga banta ng drone sa digmaan ng Rusya laban sa Ukraina. Ito ay isang pambansang network na binubuo ng mahigit 10,000 acoustic sensors sa buong Ukraina na nakakakita sa madaling salita ng mga drone gamit ang tunog at mabilis na ipinapasa ang impormasyon tungkol dito sa militar para sa kanilang pagpuksa. Nakakatawang panurin ang reaksyon ng mga taga-suporta ng Amerikanong presidente dito. Paalala, noong Marso 6 ay publikong tinanggihan ni Donald Trump ang alok ni Volodymyr Zelensky na tumulong laban sa mga drone ng Iran. Sinabi na ni Trump, hindi natin kailangan ang tulong nila laban sa mga drone. Mas marami tayong alam tungkol dito kaysa iba.
Pagkatapos nito, nagpalipad ang Iran ng libu-libong drone sa mga bansa sa Persian Gulf, kabilang ang mga target na militar, kabilang ang mga pasilidad ng Amerika at mga sibilyang target tulad ng mga pasilidad ng enerhiya, infrastruktura ng pantalan at maging mga tirahan. Agad na naunawaan ng mga bansang Arabo ang sitwasyon at nakipag-usap sa Kyiv, patuloy na humingi ng tulong laban sa mga drone. At heto ang sorpresa. Ayon sa dalawang publikasyon, Reuters at Financial Times, ang mga sundalong Amerikano sa kabila ng kanilang pampublikong pahayag ay sumali rin sa mga pagsasanay na inorganisa ng mga Ukrainian para sa mga Arabo. At alam nyo, kahit na may mga reconnaissance at malalaking attack drones ang Estados Unidos, nagsimula lang silang magsanay gumamit ng mga drone na may first-person view o FPV sa kanilang sandatahang lakas nitong mga huling buwan lang. Ang mga unang grupo ay nagsimulang magsanay sa Marine Corps na ngayon ay ipinadala, sa totoo lang, para sa posibleng paglapag sa Iran. Samantala, sa Ukrainian-Russia na larangan ng digmaan, ang mga ganitong kagamitan, ibig sabihin FPV drones, ay ginagamit na ng ilang taon at silang pangunahing manganggaso ng mga sundalo at kagamitan ng kalaban. Kamakailan, inamin ni Dan Driscoll, ministro ng Hukbong Katihan ng Amerika, na mga instruktor mula Ukraine ang nagsasanay sa sundalong Amerikano. Nalaman na ang militar ng Amerika ay ngayon palang natututo ng FPV technology at ang mga sundalong Ukrainian ang tumutulong sa kanila. Magbabahagi ako ng kawili-wiling sipi mula sa Wall Street Journal tungkol sa isyung ito na siyang magiging pangwakas at maglilinaw ng lahat. Matagal nang hindi pinansin ng pamunuan ng Estados Unidos at NATO ang revolusyon ng mga drone sa Ukraine, iginiit nilang ang sandatahang lakas ng kaluran ang makikipagdigma sa ibang paraan. Dahil sa kanilang kakayahang magbigay ng kalamangan sa himpapawid at magsagawa ng tumpak na pag-atake. Dahil dito, hindi naging handa ang Estados Unidos at mga kaalyado nila sa gitnang silangan sa drone attacks ng Iran. Noong una, milyon-milyong dolyar na misil tulad ng Patriot ang ginamit para pabagsakin ang mga Shahed drone. Babala ang mga nangyayari sa Ukraine at ang paglaban ng Iran sa kampanya ng Estados Unidos at Israel sa himpapawid. Nananatili pa rin ang pader ng kayabangan kabilang na sa pamunuan ng Estados Unidos at NATO. Dahil sinasabi nilang mas moderno raw ang ating mga sistema, pero sa totoo lang, kailangan nating gawin ang mas marami pa sa ginagawa ng Ukraine. Dito ko natatapusin, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ibaba ng video na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito at naniniwala kayong mahalaga at kailangan ito, maaari kayong magbigay ng donasyon, mag-subscribe bilang sponsor ng channel na ito, o magbigay ng donasyon sa anumang paraan na komportable para sa inyo. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description. Salamat sa inyong suporta. Mag-subscribe rin sa Telegram channel na PC News, nasa description ang link. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat. Mga subtitle.